Isang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide ngayong umaga. Maayos o nakalagayan ng mga Pinoy sa Seoul, South Korea. Tiniyak ng konsulada ng Pilipinas doon. Sa kabila nito, dagdag na exit points tinukoy ng embahada. Wala pong nababahala dito sa Seoul, tsaka sa South Korea. Kami po normal po. Nasira ang PCOS machine dahil sa brownout. Iimbestigahan. Mga empleyado ng COMELEC humiriti ng hazard pay at dagdag honorarium. Department of Labor ipinagmalaki ang mahigit 162,000 mga bakanteng trabaho sa mga naghahanap ng trabaho. Secret trust account ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos sa labas ng bansa pinaiimbestigahan. Sa negosyo, turismo at pangkabuhayan sa Batangas at Cavite, kalago pa kapag nabuksan yung Ternate na Sugbo Road Project. At abroad, 2 Canadian na kasama sa umatake sa Amenas gas plant sa Algeria, tukoy na. RMN News Nationwide. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada 1 Ibunan Street San Juan. Mga sabota sa kasyuhan, di yan pwede kaya rile. Mga kontrado ng ilan, di yan pwede kaya rile. Di na tayo malalamangan, may rile tayo maasahan. Presyong tapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado. Number 12 sa balota. Oksa, kay Jack Enrile. Advertisement paid for Jack Enrile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Action, Gordon! Action, Gordon! Senador natin Gordon, dadami trabaho. Action, Gordon! Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Action, Gordon! Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Action Gordon. Iboto, Senador natin. Ligtas ka, kid! This political ad was paid for Dick Gordon, Gallagher Street, Olongapo. This political ad was paid by Bagong Bayan, Volunteers for New Philippines, Kasagawan, HV de la Costa, Makati. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Ang nagawa sa Kongreso. Nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar! Nakakaaral kami kay Mrs. Hanep Buhay. May pagkain kami Kay Mrs. Hanep Buhay, hanep na ang buhay. kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party, 3rd floor Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ito po si Senator Loren Legarda. Para hindi na maundoy, mga Sendong at mga Pablo, ginawa natin yung Climate Change Act at yung People Survival Fund. Para kayo'y magkatrabaho at magkanegosyo. Nandyan ang Barangay Kabuhayan Act at Micro and Small and Medium Enterprises Law. Ilan po lamang yan sa ating mga nagawang batas para sa inyo. Ito po si Loren Legarda, patuloy na maglilingkod sa inyo. Iboto, number 19 sa balota, Senator Loren Legarda. Political ad paid for and by Loren Legarda, Boni Serrano Avenue, Quezon City. Mga swabang alihan, di yan pwede kay Enrile. Nagtatago ng pagkain, di yan pwede kay Enrile. Di na tayo malalamangan, may rile tayo maasahan. Pagkaing mura at sapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado. Number 12 sa balota. Oksa, kay Jack Enrile. Political advertisement paid for Jack Enrile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Action, Gordon! Action, Gordon!
Sean Gordon, iboto, senador natin. Ligtas ka, kid! This political ad was paid for Dick Gordon, Gallagher Street, Olongapo. This political ad was paid by Bagong Bayan, Volunteers for New Philippines, Kasagawan, HV de la Costa, Makati. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka boboto? Kasama bilang na ang mga araw. 38 days na lamang eleksyon na. Bumisita na ho ba sa bahay nyo mismo yung mga kumakandidatong konsehal? Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Biyernes ngayon, Abril 5, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wang de la Peña at tayo po'y live na live sa DZLT 1188 RMN Lucena, DYWC 801 RMN Dumaguete, DXIC 711 RMN Iligan at sa DXDR 981 RMN Dipolog. Live international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Tensyon sa Korea. Tiniyako ng konsulada sa Seoul, South Korea na ligtas at nananatiling normal ang lagay ng mga Pinoy sa lugar. Sa kabila ng banta ng North Korea na pag-atake laban sa Amerika at South Korea. Sa interview ng RMN kay South Korea Consul Derek Atienza, nilinaw niyang kampante sila sa kanilang pananatili doon sa Seoul, South Korea. Wala pong pagbabago dito. Kasi kami naman po, kahit po sabihin ni Kim Jong-un na kahit ngayong araw o bukas atake po sila, sigurado po ang diplomatic community po dito, pati po ang of course dahil sa reassurances ng South Korea po at saka syempre yung US military na rin po at saka liderato, na wala pong capability ang North Korea na mag-stage ng kahit anong atake apart from isang limited na attack lang po. Pero yung pong anything na magdudulot po ng malaking damage po hindi po namin nakikita. Wala pong nababahala dito sa Seoul at saka sa South Korea. Kami po normal po. Inyayag din ni Atienza na nakipag-ugnayan na rin sila sa mga military analysts, ASEAN ambassadors at sa iba't ibang samahan na may kinalaman sa bantang pag-atake ng North Korea. Lahat po kasi dyan, minaman-manan po ng US talaga. So, if ever makapagpalipad po sila ng kahit anong limited na barrage o kaya sabihin nating missile, hindi po nuclear, meron silang conventional missiles po. Ang accuracy nga po pala ng missiles, kailangan po sabihin, ay napakasama. So, kahit po tirahin po nila, tututukan po nila ang Seoul, baka po sa dagat lilipad yun o kaya sa bundok naman sa may kabila. So, hindi po rin dati alam na kung tatama sa Seoul yan. But let's say, bombahin po dito, hindi po magtatagal. Kung if ever man. Lahat po to sa realm ng nag-theorize lang po tayo at Kinumpirma rin ni Atienza na nasa mahigit 40,000 Pinoy ang nasa South Korea, kabilang na yung mga legal at undocumented na mga overseas Filipino workers natin doon. Banta ng North Korea. Sa harap po ng missile movement ng North Korea, inilabas na ng Philippine Embassy ang karagdagang mga exit points sa South Korea na pwedeng daanan ng mga Pilipino sakaling lumalaho ang tensyon sa Korean Peninsula. Kabilang rito sa mga convergence area ay kinabibilangan mismo ng embahada at isang Catholic Church doon at ang Jeju International Airport, Gimhae International Airport, Busan at Jejeon. Bagamat nakahanda na ang kanilang contingency measures sakaling lumala ang tensyon, kung saan maliban sa tinukoy ng mga convergence area at exit points, meron ng contact daw ang embahada sa mga Filipino communities doon upang madaling makontak sila sakaling magkaguluho doon. Samantala, naiparating na ng North Korea naman sa Estados Unidos ang balak nitong nuclear attack laban sa kanila. Bagamat hindi malinaw kung saan, ay naipadala na ng Pyongyang ang warning sa Washington. Unang inihayag ng Pyongyang na anumang araw ay maaring sumiklab ang gera sa Korean Peninsula. Nakatakda namang imbestigahan ng Commission on Elections ang issue hinggil sa mga nasirang PCOS machine sa Digos City dahil sa rotating brownout.
Ang Kamalek Chairman Sixto Brillantes, bagamat duda siyang masisira ang mga PICOS machines na yan dahil lang sa pagkawala ho ng supply ng kuryente, nais pa rin niyang alamin kung may kapabayaang nangyari. Batay sa kapasidad ng PICOS, may kakayahan itong gumana ng ilang oras kahit walang kuryente dahil may baterya naman ang mga ito. Sakaling mapatunayang ang makina mismo ang nagkaaberya, paparagutin raw ng Comelec ang supplier at maaari itong palitan ng mga nakareserbang unit. Hiniling naman ng mga empleyado ng Comelec na bigyan sila ng hazard pay at itaas ang kanilang honorarium. Ito ay dahil na rin sa harap po ng kaliwat ka ng banta ng mga empleyado ng komisyon sa tuwing nalalapit ang halalan. Ang honorarium ng isang election officer ay 25% ng kanilang buwanang sweldo. Pero dahil sa umpisa pa lamang ay napakaliit na ng kanilang sweldo, maliit din ang kanilang natatanggap na honorarium. Sentimiento para mga poll watchers. Nakaka-demoralize raw ang ganitong pagtrato sa kanila dahil naglilingkod sila ng tapat. Pero nalalagay pa sa panganib ang kanilang buhay. Samantala hirit naman ng poll body na kanila pang pag-aaralan ang naturang apela, sa halip ay humihingi naman sila ng ayuda sa PNP at AFP upang mabigyan ng seguridad yung mga naturang poll watchers sa panahon ng eleksyon. Mahigit 162,000 trabaho o job vacancies ang naghihintay ngayon sa mga nag-aharap po ng trabaho. Ito ang ibinida ng Department of Labor and Employment ngayong Abril. Makikita raw yung mga job vacancies na yan sa website na phil-job.net. Ang kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, kasama ho sa top 20 vacancies ang sektor ng Information Communication Technology, Business Process Outsourcing na merong 17,890 na mga bakante para sa mga call center agents. Meron namang 12,619 na mga bakanteng trabaho sa mga salesman, service crew na may 8,380 vacancies. Nangangailangan naman ng 6,018 na mga production worker o factory worker, habang nasa 5,334 naman ang kailangang mga technical support staff. At may 4,973 ang bakante para ho sa mga nais maging kahera. In demand din ang sales clerks, merchandisers, office clerk, factory workers, janitors, security guards, sales representatives, promo staff, sales officers, customer service assistants, at production technicians, at maraming iba pa. Target ngayon ng pamahalaan na malaman ang umano'y sikretong trust account ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos sa labas ng bansa. Ito ay kasunod ng paglabas ng ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na ang anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay isa sa mga beneficiary ng Sintra Trust. Base sa pagsisiyasa doon ng International Consortium of Investigative Journalists, nabuo ho ang Sintra Trust noong June 2002 sa British Virgin Islands. Kasama sa mga beneficiary ang mga anak ni Amy Marcos na sina Ferdinand Richard Michael Marcos Manotok, Matthew Joseph Marcos Manotok at Fernando Martin Borgi Manotok. Natuklasan din na nagsilbing financial advisor si Amy Marcos ng Sintra Trust, gayon din ang kumpanya o sa kumpanyang Comcenter Corporation kung saan shareholder ang Sintra Trust. Papangunahan ng Presidential Commission on Good Government o PCGG ang investigasyon sa naturang alegasyon. Sa isa sa kawang investigasyon naman, aalamin ng pamahalaan. At aalamin nila kung ang mga perang nakapasok doon sa naturang trust account sa labas ng bansa ay bahagi pa rin ng tinatayang $5 billion na ill-gotten wealth ng yumaong diktador. Ang palasyo umaasang makakapagsampa ng kasong smuggling ang Bureau of Customs sa susunod na linggo. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report! Matapos ang paglutang ng mga balitang smuggling ng langis sa bansa ay inaasahan na ng Palasyo ng Malacanang ang pagsasampa ng kaso ng Bureau of Customs laban sa ilang individual. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lasiada, tulad ng Bureau of Internal Revenue ay regular naman nagsasampa ng kaso ang BOC. The process is this. Every other week, the BAR files a case, a tax evasion case, and the other week it's the BOC that files a case. Today, in fact, Commissioner Criminal filed a tax evasion case against a showbiz individual
So next week, we expect that the Bureau of Customs will file cases against certain individuals also. Pero sinabi nila siya na hindi pa naman nila alam ang bilang ng mga nasampahan na ng kaso ng BOC, pero ang BIR niya ay umabot na sa mahigit 150 tax evasion case. I have the data for, we've already filed more than 150 tax evasion cases. Let me check on the smuggling cases. Depensa nila Sherda, kailangan naman kasing tiyakin ng BOC na magiging malakas ang ebidensya bago sampahan ng smuggling ang isang individual. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Pagkalas ni Archbishop Arguelles sa PPCRB, hindi dapat raw ikabahala. Sama natin sa balita Conde Batak. RMN Report. Kumpiyansa si Dasmariñas City Representative Elpidio Barzaga na walang epekto sa pagiging election watchdog ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang pagkalas dito ng Lipa Archdiocese. Ayon kay Barzaga, Chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, wala ring dapat ikabahala ang publiko sa naging hakbang ni Lipa Archbishop Ramon Arguelles dahil hindi lang naman ito ang bumubuo sa organisasyon. Wala anyang inoobliga sa PPCRV dahil voluntaryo ang mga kasapi nito, kaya tuloy lang ang kanilang trabaho hanggat mayroong dedicated na mga miyembro. Inihalimbawa pa ng kongresista ang sitwasyon sa pamahala na kahit ay hindi maaaring huminto ang pagsiservisyo ng ibang mga opisyal. Dagdag pa ni Barzaga, hindi dapat gawing basehan sa kredibilidad ng PPCRV ang pagkalas ng nasabing obispo. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Ang halalan gagawing bukas sa mga international observers. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Target ng gawing bukas sa mga international observers sa Ibaraw sa Botohan sa lungsod ng Maynila, ARMM at 6 na ibang lalawigan sa bansa. Yan ang inihayag ng Compact for Peaceful and Democratic Election o COMPAC, kasabay na rin ang paglulunsad ng International Observers Mission 2013, kabilang sa ibang lalawigan na kinukonsidera ay ang Nueva Ecija, Pampanga, Camarines Sur, Masbate, Samar at Dinagat Islands. Sa ARMM, sinabi ni Compact Convener Ramon Casible na maring gawing bukas sa mga international observer ang Maguindanao at Lanao del Sur, kabilang umano sa mga kinukonsidera sa pagpili ng mga lugar ang kasaysayan sa politika, mga nagaganap na karahasan na may kinalaman sa eleksyon at pandaraya, at kung may lokal o formal na organisasyon na maring mag-host sa mga dayuhang observer at kung hindi sila malalagay sa panganib. Sa ilalim ng Comelec Resolution 1952, papayagan ang accredited foreign observer na magbasid sa mga paghahanda sa eleksyon. Sa mismong araw naman na eleksyon, papayagan ang mga nasabing dayuhan na magbasid na aktwal na botohan, kumuha ng panayam sa mga chairman at member ng Board of Election sa loob ng polling precinct at kumuha ng panayam sa mga botante. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo, RMN Nationwide Report. Sa ngalan ng Sama, ulat ng engkwentro sa Malaysia. Nagsilikaso mula Malaysia dumating na sa Balabak. Nadagdagan pa ho. Kasama natin sa Balita Live, Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Umaabot na ngayon sa 740 ang bilang ng mga nagsilikas mula sa bansang Malaysia at dumating na sa Mangsi Island dito sa Balabac, Palawan. Sa interview ng Radyo Nationwide kay Commodore Joseph Rostom Peña, Commander ng Philippine Navy Palawan, sa ngayon ay abala ang kanilang mga tauhan sa pag-aasikaso pa rin at pag-alalay sa natura mga Pilipino Muslim na dumating sa Mangsi Island. Dagdag ni Peña, ang natura mga return ay partikular na nagmula sa mga lugar ng Kudak, Sibago Island at ilang pang mga lugar sa bansang Malaysia kung saan nagtatrabaho ang mga ito. Adiya, batay sa investigasyon ng kanyang mga tauhan sa lugar, nagbunsod sa mga Pinoy ang paglikas pabalik sa Pilipinas. Ito ay dahil sa patuloy daw ang pag-iigpit at paghanap ng gobyerno ng Malaysia sa mga undocumented Filipino Muslim na nagtatrabaho sa naturang bansa. Matatandaan din daw na nagsimula ang pag-iigpit ng Malaysian government sa mga Pinoy doon. Ito ay matapos na sumiklab ang bakbakan sa Sabah at ilang pang mga lugar sa Malaysia
sa pagitan ng mga miyembro ng Royal Army ng Sultanate of Sulu at ng Malaysian Forces. Sa kabilang banda, pinangalampan naman ang pamunuan ng Philippine Navy na sakaling magtagal pa sa Mansi Island ang daang-daang mga returnee ng Pilipino ay malaki ang posibilidad na magkaroon ng shortage sa pagkain doon. Dahil dito sa ngayon ay patuloy ang pag-apila ng tulong ng pamunuan ng Philippine Navy sa local government unit ng Balabac, gayon din sa provincial government ng Palawan upang mapaghandaan kagad ang kanilang pinangalambahan sa kakapusan sa supply ng pagkain. Kasama mo sa DWIR Aramen Palawan, Eddie Sabando, Tatak, Aramen. Radyo mo, nationwide. Sa Naragsama, ulat ng enkwentro sa Malaysia. Umakyat na nga sa 5,058 ang mga Pinoy ang lumikas sa naapektado ng nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng mga taga-suporta ni Sulu Sultan Jamerul Kiram III at Malaysian Forces sa Sabah. Sa talano ng NDRRMC, mula sa nasabing bilang 2,107 dito ay mga bata. Natili namang nakakulong sa iba't ibang kulungan sa Tawi-Tawi ang may 38 miyembro ng Royal Sultanate of Sulu na nahuli noong isang buwan dahil sa mga kasong paglabag sa election gun ban at inciting to war na nauwi naman nga sa Sabah standoff. Samantala, nasa kustodiya naman ng PNP ang mga nakakulong na followers ng Sultanate ng Sulu. Aresto naman ng mga security officials ang isang most senior state official sa Malaysia na hinihinalang may kaugnayan sa nangyaring gulo sa Sabah. Kinumpirma ni Sabah Police Commissioner Datuk Hamza Taib na kanilang nadakip si Datuk Clarence Luing Carl kasamang asawa't anak nito. Una nang sinabi ng opisyal na malaki ang maitutulong ng 57 anyos na si Clarence sa ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa madugong insidente. Sumuko na rin sa mga otoridad kamakailan si Datuk Seri Muhammad Ridwan Sulaiman matapos ding masangkot sa Ops Daulat Investigation ng Malaysian authorities. Si Ridwan ang tinutukoy na financial link sa grupo ni Sultan Sulu Jamerul Kiram III sa Sabah. May labiho ng OFW na nagpakamatay sa Dubai ang dumating na sa bansa. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Alas 6:30 kanina nang dumating ang Emirates Airlines, sakay ang labi ng OFW na sinasabing nagpakamatay sa Dubai sa pamamagitan ng pagtalon sa gusali. Si Alona Bagayan, 30 anyos, ay sinasabing nag-suicide sa Dubai noong February 5, isang linggo matapos ang kanyang pagdating doon. Hindi naman naniniwala dito ang kanyang pamilya, maging ang partido ng manggagawa, kaya dumulog ito sa NBI para hilingin ang autopsy sa labi ng OFW. Mula NBI, agad na iuuwi sa kanilang tahanan sa Barangay San Antonio, Kalayaan, Laguna, ang labi ni Bagayan. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak, RMN. Radyo mo, Nation. Bangsamoro Basic Law, iba prioridad ng 16th Congress. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Kumpiyansa sa Senate Committee on Peace and Reconciliation Chairman Senator P.G. Gingono III na magiging prioridad ng papasok ng 16th Congress ang pagbasisi at pagpasa sa panukalang batas na lilikha sa Bangsamoro Political Entity kapalit ng Autonomous Region and Muslim Mindanao o ARMM. Ang paliwanag ni Gingono dapat nila itong pagtuunan ng pansin upang maitatag ang Bangsamoro Political Entity sa loob ng natitirang 3 taon ng Pinoy administration. Ang payag ni Gingono ay kasunod ng pagsisimula ng trabaho ng Transition Commission Kamakalawa na siyang may mandato na bumalangkas sa nabanggit na panukala na siyang itinatakda ng Framework Agreement na nilagdaan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa naturang batas, idedetermine ang teritoryo at mga kapangyarihan na sasaklawin ng Bangsamoro Political Entity. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN. RMN Nationwide Report. Babaeng dumukot sa isang bagong silang na sanggol, kinasuhan na. Kasama natin sa Balita Live, Santos Cortez ng RMN Zamboanga. RMN Report. Sinampahan na ng kasong kidnapping ang babaeng dumukot sana sa bagong silang na sanggol sa loob mismo ng ospital dito sa lungsod ng Zamboanga. Ayon kay Zamboanga City Police Office Chief Senior Superintendent Edwin De Ocampo, walang piyansang nirerekomenda sa suspect na nakilalang si Pritzin Navales. Dinukot sana ni Navales ang bagong silang na sanggol habang natutulog ang nanay at watcher nito sa Ward 1 ng Zamboanga City Medical Center, pero hindi nagtagumpay si Navales matapos mahuli ng mga security guard na nasabing ospital. Samantala, sa panayam ng RMN Zamboanga
Zamboanga kay Navales. Nabanggit nito na kaya niya nagawa ang krimen sa takot na makaiwanan siya ng kanyang nobyo sakaling malaman nito na siya'y nakunan. Kasalukuyan nakakulong ngayon sa Zamboanga City Police Office si Navales at inasahang ililipat ito sa Zamboanga City Reformatory Center sa susunod na araw. Kasama mo sa DXRC RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak RMN. Lumuso na nagpapasalamat si Team Pinoy Senatorial Candidate Bam Aquino sa pag-endorso sa kanya ng grupong Urban Poor Associates o UPA. Mission 2013. Boto ako. Ay kay Dennis Murphy, ang pinuno ng UPA na tinaguriang Father of Community Organizing in the Philippines, pinili nilang suportahan si Aquino dahil sa pagtulong nito sa mga mahihirap at dahil sa mga poverty alleviation at community organizing programs nito. Matatandaan si Aquino ay pinarangalan bilang 10 Outstanding Young Persons of the World noong 2012 dahil sa kanyang mga programa kontra kahirapan. Kaugnay nito ay sinabi ni Bam Aquino na sisikapin niyang mailagay sa tuwid na daan ang mga maralitang mamamayan sa pamamagitan ng maayos na pamumuhay at trabaho. Samantala, hinikayat naman ni re-electionist Senator Alan Cayetano ang mga mangingisda sa Laguna na maghango ng isdang ayungin. Ang paghihimoko ng senador ay kasabay ng isinagawa nitong listening tour sa San Pedro, Laguna kaugnay sa kanyang programang PTIC, Presyo, Trabaho, Kita. Naniniwala si Cayetano na makakatulong ang paghuli ng ganitong isda upang lalo pang lumago ang kita ng mga mangingisda sa lalawigan. Ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ang ayungin ay isang uri ng mamahaling isda na matatagpuan sa Laguna de Bay at Taal Lake sa Batangas at Nauhan Lake sa Mindoro, kung saan ang halaga nito ay pumapalo sa mahigit 200 hanggang 800 ang kada kilo. Umasa si Cayetano na lalo pang mapapaunlad ng DOST ang nasimula ditong programa na pagpaparami sa pangingitlog ng mga ayungin upang makatulong sa pagkakaroon ng karagdagang kita ng mga mangingisda sa Laguna. Mission 2013. Boto ako. Biyahe ng mga eroplano sa Pagadian City naman sa Mindanao, kanselado dahil sa barikada sa runway. Kasama natin sa balita, Ruaway Belen ng RMN Pagadian. RMN Report. Kanselado ngayon ang lahat ng biyahe ng eroplano sa Pagadian City Airport dahil sa inilagay na barikada ng mga kamag-anakan ni Dato Lucas Taog Boto na nagmamay-ari ng mahigit 3 hektaryang lupa na ginamit ngayong runway ng paliparan. Matapos lumipad ang unang biyahe kahapon ng umaga, ay inilagay ng pamilya ni Boto ang barikada sa mismong runway upang maipaabot ang kanilang kahilingan sa gobyerno na sila'y bayaran sa kanilang lupang ginamit ng airport. Ayon kay Suminal Taog, matagal na sila nagtiis at naghintay na sila'y bayaran ng Department of Transportation and Communication o DOTC dahil matagal na nilang naipanalo ang kaso nito hanggang sa Korte Suprema. Ngunit parang walang aksyon ang pamahalaan at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nababayaran. Nanindigan naman ang pamilya Taog na hindi sila aalis sa runway ng Pagadian City Airport hanggat hindi sila nababayaran ng gobyerno. Ayon naman sa namamahala ng paliparan, kanselado sa kasalukuyan ang lahat ng flights hanggat hindi pa nare-resolba at naiaalis ang barikada ng pamilya. Kasama mo sa RMN DXPR Pagadian, Huawei Belen, Tatak RMN. Isang Army Detachment naman o isa pang Army Detachment sa North Cotabato sinalakay ng BIFF. Kasama natin sa Balita Live, Daisy Mango ng RMN Cotabato. RMN Report. 30 kasapi umano ng Bangsamoro Islamic Freedom Movement ang sumalakay sa detachment ng 40th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Ulandang, Bayan ng Midsayap sa North Cotabato. Unang pinalibutan ng mga armado ang detachment at sinabayan ng pag-atake gamit ang M203 grenade launcher at Armalite rifles. Bumawi ng putok ang mga sundalo gamit naman ang machine gun, dahilan para umatras ang mga rebelde. Ayon kay 40th IB Commander Army Colonel Roy Galido, wala namang nasaktan sa panig ng mga sundalo samantalang tatlo anya ang sahanay ng BIFM. Sinabi naman ni Abu Misri Mama, tagapagsalita ng BIFM, paghihiganti ang ginawa nilang pag-atake matapos na mapatay di umano ng mga sundalo ang 3 sa kanilang kasamahan sa pamamagitan ng pag-torture. Kamakailan lang nang salakayin din ng BIFM ang detachment ng 22nd Mechanized Company ng Philippine Army sa Pagatin, Dato, Salibo, Maguindanao. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod,
Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Samantala ay top violator sa campaign poster sa Iloilo City kinilala na. Sama natin sa balita, Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report. Kinilala na ng Commission on Elections ang top violator sa pagkakabit ng campaign poster sa labas ng common poster area sa lungsod ng Iloilo. Nangunguna sa mga ito si incumbent Vice Mayor Joe Espinosa III. Napag-alaman na si Espinosa ang may pinakamaraming posters na natanggal ng City Comelec na nakakabit sa mga post at pader na matatagpuan mismo sa paligid ng City Comelec office sa Terminal Market. Ayon kay City Councilor City Comelec Officer Attorney Jomar Betita, umabot sa 44 na posters ni Espinosa ang kanilang natanggal, kung saan 5 posters naman ang kalaban nito na sa pagka-vice-alcalde na si City Councilor Jeffrey Ganson ang kanilang nakumpiska. Nabingisa naman kay City Councilor Lyndon Acap na sinusundan na City Councilor Nava, Councilor Gerald Ganzon, former City Councilor Ed Peña-Redondo at City Councilor Edward G. Lininaw naman ni Betita ng pagpapalabas nito ng mga listahan ay nagsisilbing reminder sa ibang kandidato na patuloy na lumalabag sa common poster rule ng COMELEC. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Charm Gabileo, Tatak RMN. News Negosyo. Malapit nang matapos yung Ternate na Sugbu Road Project sa Batangas at Cavite. Ayon sa DPWH, sa oras na mabuksan ang road tunnel sa Hulyo, inaasang tataas ang turismo at pangkabuhayan ng mga taga Batangas at Cavite. Noong Enero ng 2009 nang sinimula ng proyektong tinawag ng Tourism Road. May 303 meters underground tunnel yan, ang pinakamabahang tunnel sa bansa na magdudugtong ho sa Puerto Azul Resort sa Nasugbu, Batangas at Ternate, Cavite. Ang Nasugbu, Batangas ay kilala rin sa pagkakaroon ng magandang white beach. RMN News Abroad. Natukoy na ng Canadian Police ang 2 Canadians na kasama sa mga militante na umatake sa Amelas Gas Plant sa Eastern Algeria noong Enero 16. Ayon sa mga otoridad, mga ito ay nakilalang sina Christos Katsirubas at Ali Medlage. Umalisan niya ng Canada ang 2 at posibleng na-recruit ng Al-Qaeda Link Group para sa gagawing pag-atake. Namatay din noon ang mga ito at posibleng pinasabog ang mga sarili para makapagdamay lamang ng iba pang buhay. Matatadaang hindi bababaho sa 38 mga na-hostage na mga terorista, kung saan 37 rito ay mga foreigner at isang Algerian. At 29 na mga militante ang namatay matapos magsagawa ng rescue operation ang Algerian Army. Nakakasama live na live pa rin mula ho dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Biyernes na tayo, Abril 5, 2013. Sa mga taga-Iligan, susunod na ho diyan sina kasamang Ramil Emborong at Jessie Chris Kinabato sa RMN News Diretso Balitang Iligan sa DXIC 711. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Sa pangalan na rin ni kasamang Buddy Omeras, ako si Weng de la Peña. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 ngayong 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, Radio mo nationwide. 60 years ng maasang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong bansa ng boses ng balita. RMN News nationwide. Tatak alas 7:33 ng umaga. Tatak RMN. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi